Tasigo na itong mga kaugalingon ang atong mga igsuon po pinaagi-ani ng mga type of fellowship. Amen ba? Amen. So, manitog ka mga igsuon. Except hindi ka nagsugba. Depende lang. Whatever is comfortable sa mga igsuon. So, mga tata. Amen. Okay ra ba, Pastor, ng mga tatas? Amen. Nanghitas Ginoo. So, mga tata, mga igsuon, naapoy ka ng kanta ng kagalina na kuan ba, na-refresh ako ang mind, pero medyo mellow man siya, and then I would like to shape our mood karon na busy siya? kuan medyo Okay. kanang upbeat ang ato ang mood. So, ang atoan na lang kuan, ang ato ang kantahon kay kana bitaw itong Bisaya nga kanta na kung ikaw ng problema, sumili siya. Kay basin og daghan kay ka problema na bala ka karon sa atoa. So, ang sulihan nato itong na Diyos. Amen. Kay ingon sa kanta no, kay ang Diyos dili bungol o dili siya buta. Na dili niya makita ang imong mga pag-antos. So, igsuon, sulihan ko ikaw ang kanta na may katumayan ang tanan nila kay Jesus. Amen. So, mga tatamay igsuon. Kung ikaw may problema, sabihin siya. Kung ikaw may kapalakas, sabihin siya. Kung tunay paninahanglan, sultihin siya. Tananin mo pa ating isungit ka ni. Kaya ang Diyos nilipungol, dili siya utang. Di niya makita imong pagkantos. Sultihan ko ikaw ang tanan, may katubagan kang Jesus. Ikaw may problema, sabihin siya. Kung ikaw may kapalakas, sabihin siya. Kung tunay paninahanglan, sultihin siya. Tananin mo magkakisugit ka ni. Kayang Diyos nilipungol, dili siya buta. Di niya makita ang imong pag-atos. Sultihan ko ikaw ang tanan, may katubagan kang Jesus. Ang Diyos sa panalangin, kumanyaway pagkabalhin. Siya ang Diyos na tinudang sa kanang tinamalang Lord. Siya ang Diyos sa panalangin, kumanyaway pagkabalhin. Siya ang Diyos na katubagan sa Ikaw may problema, sabihin siya. Kung ikaw may kapalakas, sabihin siya. Kung tunay paninahanglan, sultihin siya. Tananin mo pa isugit ka niya. Kayang Diyos dili bungol, o dili siya utang. Di niya makita ang imong pagkantos. Sultihan ko ikaw ang tanan, may katubagan kang Jesus. Siyang Diyos sa panalangin, kumanyaway pagkabalhin. Siyang Diyos na tinugdan sa tanang kinahanglan mo. Siyang Diyos sa panalangin, kumanyaway pagkabalhin. Siyang Diyos na katubagan sa tanan. Siyang Diyos sa panalangin, kumanyaway pagkabalhin. Siyang Diyos na tinudang sa kanang kinahanglan mo. Siyang Diyos sa panalangin, kumanyaway pagkabalhin. Siyang Diyos na katubagan sa tanan. Pagampo mo. So, mga igsoon, kini-first na sa Ginoo sa ato ang mga piniday pandemic no, nani siya yung mga maayong effect or maayong impact
impact sa ato ang tanan diri sa ato ang church. So ako nakita nga isuon tungod ang pandemic na atay time yun nga naka-spend kita og ayon naka-group closer kita sa tungkol sa Dios kay nalimit man ato lakaw-lakaw atong mga extra nga mga kuri-kuri nalimit man siya. So instead nga magkadto dagko maglakaw sa diri nabutang siya nga wala laing choice but dili na nakasimbahan wag inana pa napoy other impact such as dili kay nagalakaw-lakaw na uban na magpalimit sa transport dili kaayo makaani sa simbahan but even so no daghan kaayo mga maayo mapakita ko ang naimong na result ani nga pandemic. So natay mga online nga mga fellowship and then kung dili na tamay mo magmatagaw bitaw anang mga holiday kay most of us here are spending our time at home. So kung may holiday naragyan mo sa itong balay, kung wala holiday naragyan po sa balay, but praise the Lord kay naaning opportunity nakasapon pa ta aning generation nga nakasapon ta aning generation ba nga nabutang ta na stay put bitaw ta. So it's still a good thing at kinahanglan pa itong kasalamatan atong praise sa Dios. Amen? Amen. So kana no atong kantahon ni kay na naman ta sa November month and it's supposed to be we are preparing for our Thanksgiving kita no kung wala lang yung pandemic kanang dagay kita mga plans kita na kung ano but since we are in the Thanksgiving month let's start our first Monday of the month na magpasalamat tayo sa Ginoo. Amen. So kantahon nato ni nga mga pasalamat mga Igsoon. Amen. Amen. Magpasalamat kami kanimo, Ginoong Jesucristo, pagkamahal mo. Diyan ka
But, ingon di ano nga, sana nga mga Kristohan nun, ready kita sa perfect day. So, ang upang gisgutan sa mga young people kagahapon, so, mukumit na kadaan sa Ginoo, so wala pa ka nasayod kung sa'yo ipabuhat sa ibuha. So, dito tayo para sa Psalm 12 ba nga, wala pa kaya siya istorya ni Lord, ingon na dahil siya nga, speak Lord, your servant is listening. So, wala pa kay kabalo, si Samuel sa iyang ipabuhat sa Ginoo, ipabuhat sa Ginoo sa iyang, but naminaw na siya daan. So, karon mga igsuon, ako'y question sa inyo ha. So, November naman November 2 ta karon. So, gikan sa January hangtod November, unsa man inyong pinaka greatest blessing na na-receive? So, murag lisod-lisod kaayo para sa ko, lisod-lisod ni siya, kanang tan-awon kay sa January to November, 2 months or 3 months ra na, barely 3 months ra na mga igsuon na kanang free kayo ta magkakaw, free kayo ta magtipok. The rest of the month, bagay na restricted kayo ta. So, nga mga bulan mga igsuon, unsa man inyong pinakadako nga blessing na na-receive sa atong Diyos. Okay? So, dili man siguro tanan maka-answer, but as the Spirit leads, pwede ka mutingog or tawagon na lang. Magunatan ni Catherine. Okay, Spirit leads man. So, ingon, saan ako? Oh, pinaka-greatest blessing. Greatest? Ano man greatest? Greatest wife? Sa ko ay the greatest blessings that I have been sa ko through all the year ay from the November is at hindi dyan ako siya manintan is when I was na patong na confined ako when I was in emergency. And that time pinapun ko kanang one time na warang naka-ask kita ko na nakain ko kay Lord na Lord, man ko, never Lord, kung mananay mong purpose sa ako, Lord, gawato na ako kung sa imong gusto, yun. Yan naging ko sa ako sa yun. Ito yung first time na ako nanayin ko, Lord, kung mananay akong purpose, Lord, okay lagi sa ako, and hope akong family is not, okay lang. But that time, wala ko na-expect na katunod na feel lang ako siya ng last breath, na bitaw na ako siya. Hala. Kay, kuhan mo siya ka lang. Kuhan mo na kay, mismo ang doktor nagingon sa ako, siya dapat pagka tomorrow lang is early ka makuha. Mag-scan ta, for inani, kay, kuhan siya ka lang, wala ko'y diferensya sa internal na ako. Dagan na kay check na nagipakuan sa ko audit. Pero ako, luya ko, motong na yun ko sa ko na Lord, kung wala kong purpose din Lord, dawaton yun ako sa decision sa ako. So, ang greatest blessing sa ako is, akong family is, very napakita gin nila sa ako na, sila mo give up yun sa imong bitaw na, such a greatest blessing na ako'y family na inana na, even though na naana ko sa inana na stage, wala ko ipasagdag tagaan kong blessing sa Ginoo bitaw na rin, mga instrument na sama sa akong pamilya, gamit sila na para may college ko na dili ko mo stop ko sa iguan kay mismo murag ito na bitaw ipakita ni Lord na, uy, ano pag inana, napakay purpose nimo, napay garulat sa imo, napay gusto na mabilaw sa imo, murag inana siya, maka siya yung greatest blessing through all the years. Dagan man siya blessing, pero katugin ang pinaka-the best gift sa ako kay. Grabe ang healing yun Ginoo sa ako kay that time, wala ko kabal, kanang luspad ko, wala yung kung saan ay tambal na ginamig sa ako ay nana. Mo yung mga greatest blessing na niyabot sa ako kay dagan kay mga tao nagigamit sa ako that time. Even though na grabe lang to siya ka kanang hadlok sa comfort mo ra ko gakawadan og courage bitaw kay basta wato ko pud kanang wato kag hospital wa di makabisit sa imo mura pag naka sa hospital mura na kag sigado tanan na almost kapit ko mag-2 weeks sa hospital magud so mura siya kani feeling ni mura kag masamot kag ka-stress wala nang visit sa imo kay bawal lagi kunya thankful gid kayo ko sa Ginoo adto gid kay bisan ako
ni Lord, kailangan sila yung time na yatag na time Lord, yung tawag sa ako, na even na pinagin ako Lord na, Lord, napagin ako Lord na burden din kay ko. Kaya ginawa, worthy kay kwanto na time ako. Kaya ginawa, worthy kay kwanto na Ayaw, time. ano, So, may ko na ako, kaya aron ang shooting ba? wala na siguro akong purpose nila ni Lord, pero tungkol sa mga tao na nagpalibot sa kunin ko, Lord, thank you kaayo ani na blessing you, Lord. Makalimut ang mga tao, bitaw, Lord. Ako nag-expect na kani sila sa mga kung yun ako, bitaw, Lord, na i-treat na ko as a family, Lord. Grabe, Lord. Wala din sila nakalimut sa ako, Lord. Inalanin ko. For sa up and down, bitaw na ako. Kung pag makita, bitaw na ako sila. Pahingon, ko na, Lord. Thank you, Lord, na, Lord. Ano na ako mga kasakit sa kulay. Kung makita na ko sila, Lord, bakit ko, mawala ako, Lord. Ikaw, tama na ka, Lord. Amen, amen. Woo! Amen. So, inanagit mga igsoon, sama pa sa ginoy Pastor Manny Cagalina. Sama sa ginoy Pastor Manny Cagalina no, ato ang mga actions, wala ka mas piling ka makabalo nga naaman di ay na-bless sa imong kinabuhi, and then makita na nimo ang result sa time yapon nga itugod pa yapon sa Ginoo. And it's a very good feeling kita mga igsoon na hindot ka ba nga sa education na kanadin mo kapanalangin sa ako kay nani na di ba mo rewarding kaayo. So inana mga igsoon, next na ito paminahon kung sa iyang greatest blessing na na-receive this year, si Boy Boy. Uy! Joke na. Sulbo may face. Para makita ka sa camera. Ay, ala na yung camera. Hi guys, welcome to my vlog. Magandang umaga. Uwaga. Para sa mga negosyante. Adlawan pa rin nila. Adlawan pa. Morning prayer nila to this. Sa ako ang tingali kay sa gato na greatest blessing. Pan lang. Ani karon tayo na pandemic or first yun kay kaning pan health yun sa pamilya niya. Natin po kung kayo pagkatong sa pan pa kaning sa during sa lockdown. Salamat kayo sa kaya isa mo pinagbansa mo kayo ang ate bitaw. So salamat kayo sa iya kay kaning na-provide nila sa pan pa nila. Salamat kayo sa ate Ana. And then bisan ginagmay lang but still kada bitaw karong mga kaon nang git ba? Mga kaon na sa karon tayo. Salamat kayo ate Ana kay na siya nagsuporta sa amo kay kung nagbalin na sa ato muto yung gawin nga kanina like purpose na nandun. Then sa ako po kay katong last year kinag-struggle yung sa ako kaning first wila sa una kay kaning basta nagdang kay bad bitaw pero thanks to God kay na-honor Japon ko. Uy! Amen. Karon din nga year kay naguma na ng exam so nagbala ka nga kag-goal kay nagduwa-duwa ito kung pagkasalo. Kani sanin kay ang modular man yung self-learning na ba niya murag kasi kay siya pakwan ani pa so ang goal na lang yun na now karon kay mo pasar o katong tulad sa Ayaw! Dapat hindi kay kumabagsak na pa 79. Kani nga pasalamat ko kay kaning karon nagyapon siya dulot bitaw nga kanang self learnings kay kan makamatsali juga sa makaugalingon ba nga magtuon nya kanang kaning kuan na jud kung sa eskwelahan na kay murag magkuan na ka ba murag magtagad ra nya nagay classmate pa doon lang nya karon kay ang classmate ngalalaga yung classmate kay masuko pa syempre ayo masuko isip tarugo picture Halap, halap. alap kayo. Nga parang katong kuan kay nagpag-testimony lang ako katong yung katong first nga modular kaning first week sa module kay sa din kanang kay tatanan nagsit tanan niya ako wala ko nagkape sila
ako rin nagsilugan sir niya. Sa long story short, kay murag Sorry, sure. ano bitaw murag na apil na short pan. Napil na bitaw ko. Napil na noon ko pan. Ano sila yung mga in-English din? Napil na noon ko pan. Magbutan sa maestra. Disappointed. So ako ba na disappointed ko kay sani kana laging pan niya. Ana mo sa klase ko kana. Lagi kapir ang nilataran so wala na iba na kinsa tong akin pero lagi okay ra man po kani padayon nang gid gyapon dito ingani atong sitwasyon. Padayon nang gyapon sa pagpangalagad niya. Padayon lang tanan jud na purpose nang kani nga lockdown makabalot makasabot gyapon ta nga nagere patulungan namin. 1 month kani wala tayo lakaw-lakaw pero sani murag makaduol ta sa Ginoo ba kay karon man gid nga lockdown kay murag akong pan karon kay murag akong agenda kani murag getting to know kay Amen. Power. Salamat kayo sa ginuha na mga igsuon. Tanan ko to, in behalf ni Boy Boy, murag yan ako i-describe sa struggle sa isang ka-estudyante na ka-self-learning karon. So, challenging yun siya ba? Ang mga challenges mangkod, inahalan na to na siya i-overcome. Uli na siya isa kamuta nga, ikalugmok na to, but something that we have to overcome. Okay, salamat kay Ana Boy. Next is si Kuya Jason. Power. Safe na kuya! Ngayong gabi! Gabi ya. Nagay sa kabusa, so... Ang pinaka... greatest mo din mo dapat. Greatest yapon. Greatest gobi. Ang gagawin mo. Ano ba ibig sabihin? Pinakadako. Pinakadako. Saya na ta. So pinakadako nga akong naman business na sinatian. So from January to February. Ay, January to February. Kwan. Maayo kayong Ginoo kay ano man. Taliwala sa akong trabaho kay kuan man sa sales mo ko so kinahanglan na kay sales pag pinaunsa ang panahon walay rason so di ka na tong pagbulkan so medyo ni tani ang kung sa kuan pa kung sa graph pa imbis mo pataas ipaubos siya kay syempre affected ang kuan ang planta so wala may makuha nga unit so walay sales pag ibis okay na untang vulkan kay naka-recover na ang planta nagpandemic dayon so 2 months na way duty wala tanan makuan so pagbalik siyempre magbalik atong after 2 months so back to basic so wala tanan isa ka duty so ipang kami tanan pod ipang tawag na kanang tagaan naming memo nga for this month pag ito mo muhalin so wala goodbye na ni. So ni ampo ka tayo magrabing ampo lugar. Pag-ampo na ako, so good thing kay kato is time man god ang mga processing sa bank. Katong wala pa ni COVID. Taas na kay ng 7 days. So karon pag COVID, so 2 months, so 3 months ang yung processing. So medyo inoktok kita na. Pero may ang Ginoo kay gitagaan ko ato na smart cash siya, smart cash. So ay tulo ka buok na ako smart cash. So naka-number. So kung karon nakapadayon, wala na ako natag na November na. So maayag mo Ginoo. So karon ako, syempre dili lang kaso ta Ginoo. Kaya lang po na kanang palugar para financing para syempre commission days nila. So nagaano mo karon commission. So sana kanang financing. So nagalaot tayo yapon. So payo na Ginoo. So kato lang sa akong part as trabante sa sales. Need na ako ang number. So huwag mo dito sa Ginoo. So, diikit patag na ang mga igsuon, murag atong first week sa COVID, no? Murag sugagwan gid kayo. Ano gid kayo, tumasok gid kayo, but patag na natag November, we were able to adapt. Praise the Lord, nakakuan kita, naka-adjust ta, naka-adapt ta sa inani ng new normal. Sige, next, paminaw to si Nelson. Uy. Wala ka karoon na mga ilusot. Ang Holy Spirit na pa na to ya.
May gabi sa tanan. Siguro, Greatest blessing ha. Greatest blessing. pinakadako gid siguro nga blessing nga akong nadawatan karon. Dili lang sa kwan. Throughout the year actually, during pandemic again, is ang successful yun na mga wedding sa ako ang Uy! wala na gid may nagkuha na to actually kung sa inyong kasayuran sa wala na sayon is grabe gid to nga struggle actually. Grabe gid to na struggle, it is because kasagsagan pa man gid to sa extend kayo ang kainit sa COVID. Kasagsagan July pa biya to, so March, April, May, June, July, so murag init pa kayo ang COVID ba, wala pa gid ingon nga ang ulo bitaw sa mga tao bitaw wala pa gid nakuan. If you notice na nakaadto dito wala gyud koy relatives dito nga kuan. Wala gyud koy relatives dito nga ako agyod. Wala gyud kay akaturang taga Sayas. Pero kung dinigil ka tong taga Bukidnon usually wala gyud kay kakahadlok gyud sila. I don't know sa may kakahadlok kanila. Hadlok gyud siguro sila sa COVID. So inana mga igsoon ba katod ako kay to siya nga blessing dili lang sa ko siguro pud sa ko asawa kay kanang we face it gid ba, we face it gid bitaw na even though daghan nag mga discouragement nga niabot nga daghan na bigay pangduulan nga mga hotel, mga kuan kay para lang gid madayon wala gid kuan gid sila tanan nag-back out gid dili pa gid sila mo open ano wala gid sila mo open gid so kato thankful gyud ko mga igsoon kay nadayon gid siya. It is actually kanang ako ang magyud po tong dream nga kaslon ko is 28 years old. So sukat pa na sa una gusto gyud ko nga maminyo ko 28 years old. So timingan gyud po niya 28 ko atong atay. Nya later before la pud binakuan sa akong kuan siya po gusto po siya nga kaslon po siya sa una pa po gusto po siya nga kaslon 25 years old. So daghan mga kuan bitaw nga gusto na gid mo dayonon kay tungod dinana nga mga instances pa nga before mo gid mo gusto nga edad. At the same time, karon pud nga year gusto ko nga kaslon nga dili matulong og trabaho. Gusto ko Sabado. Ya siya pod gusto siya sa kaslon sa amuang pagkuan pod sa July 4 kay mo na mo ang Mansari lugar mo naon. Mo na mo ang Mansari anniversary ana ba. So waron siya maigsoon ni sangko gyud sa tanan ba Sabado siya July 4 pa gyud 28 ang akong edad 25 ang iyang edad so na kung sunod pa ta ani murag buwan na takabalo kung kanus apa siya mahitabo 26. so giplano naman gyud nato ni whatever happens even though na pandemic so padayon no nato ni so That's right. thankful lang po ko mga igsoon kay natagpo po tanan nga mga kanang finances. So salamat ko sa mata ko sa gyud nga nag-contribute po, nagtabang dili ra gyud to amo ara namang gyud nagtabang ato mga igsoon. So kung nagduol lang gyud dita sa Ginoo, nagyoy gamito ng Ginoo mga igsoon nga motabang usab kanato. Especially sa kinabuhi usab ni pastor. Actually mga igsoon wala may nakahatag ato diretso sa taripa ni pastor. Pagka human ato sa kasal, wala nahatag diretso ang taripa ni pastor. So kana laging kulang pa ang gihatag. So wala lang sa gihatag. So wala, pasalamat po ko kay si pastor. Masinagtonon po si pastor dili sa ingon niya. Oy, ang mga kuha, wala pa diretso mga asa na mga kuha. Kabalo po muhulat si pastor. So kung kami nyo na mo diya, doon na mo ka pastor. Yay! Hindi na siya muhulat. Ninong Tingnan na, Jay. pastor. At the same time mga igsoon, December 31 na expire. at the same time po, another na kadaugan mga igsoon is katupong pagka-hospital sa akong asawa. Dako po ito na mga struggle. Dako dito nga struggle mga igsoon. Sama pa sa akong i-share sa inyo na naglison yung big bayan yung tao na to. Kaya kinsa may nagtaho nga moabot og 30 mil kapin mga igsoon. Wala man gyud nagtaho ma to. Abi ra gyud na kog 6,000 to, kuan na to 10,000 na lang yung tao na na. Niabot mo na siya 30 mil noon. So murag nawindag yun akong kinabuhi at mga igsoon. Murag natandog yun ang among pagka-Kristohapno na itong time. Murag yung nakaingon yun ko nga Lord. Tinoon ni Lord. Kaingon yun ko mga igsoon. But thank God kay natagpo gyapon. So isa pa gid na mga igsoon. Isa na po na kadaugan jud ako nga kadaugan mga igsoon kay
sa mga bata-bata diri nga gapaminaw ayaw gyud mong hawa diya sa tubuhin na Dios. O gyud na mga igsoon. Ayaw gyud mong hawa. Probably struggles will come, problems will come, pero magpadayon lang kita sa pagpangalagad mga igsoon. Ako nagdako naman ko sa Christian nga family. Diba? Pero daghan niya akong pagsulay. Dili tungod kay Kristohano na ayahay ng kinabuhi na gyud ako ng pagsulay. Pero mo lagi na kung magpabilin lang kita diya sa Ginoo mga igsoon, especially sa mga bata-bata nga paminaw, pabilin gyud mo diya sa Ginoo mga igsoon. Kaya nga naman, the reward is not instant mga igsoon. Dili man na instant ang reward sa Ginoo. Probably uban o dugayon para niya. Eh para gyud ma-taste gyud nimo ang kalami sa reward mga igsoon. Anara na siya. So kato lang, naibalik na ko tanong dugong bayan na. Salamat kay Pastor Nelson. And karon na kay suon ato tawagod pod si Pastor J. Uy, Hallelujah! okay, mayong gabi sa tanan mga ni Anhi sa among parte. Salamat kayo nga nag-ubigin mo sa social distancing. Palihog kog check sa inyong distance, palihog. Okay, so wala na to ni Damhano. Mo nag-ingon lagi nga basta di magplano, mahitabo gyud. So at least murag si pastor ang unang gigamit gyud sa Ginoo. Gikalitan lagi ko niya ganina tawag kamo man sa atong prayer watch na to. Abi na kog unsa ba, abi na kog iyan kog ingon nga nakasala kasi. So positive positive day kayo gikalitan ako ging sa puta sila buwan-buwan taon yang subasubatan. So dito dali mo pagka-istorya kita kay murag gihidlaw mo puta og kanang ingani nga tapok nya. Although mura siya hadlok kayo kay anytime yun pwede rin kita duulang NBI diri pagpusasan tatanan pero grabe magmura ka na bitong desire bitaw na to nga taliwala sa mga kahadlok, taliwala sa mga babag murag imo gyapon ipurso ba for the sake of fellowship bitaw kay kabalo manggutang kani hulga gini siya sa kaaway sa ato para luyahon ta unay gamiton gani ang atong kaugalingon nga member sa family para lang yun nga maluya ta. So pero salamat nga nagyapon mo diri katong mga gipangkasap-an sa mama nga nianhi gyapon diri, salamat kayo. Ayaw mo kabalaka kay wala lagi virus. Ang isda way virus. Kay niagi nagkalayo na. So wala virus na. Patay na na. So nga nila nga ato lang ni ang kalipay din. Ang kadaugan ako for sugod sa January is atog yung nakabalhin mi og puyo kay kabalo na mo. Second floor. Kabalo naman gid mo no nga naingon na ako sa una nga sa among family ni abot gyud og ika-18 na gyud nga binalhinay og balay. Sukat pa sa akong mama papa. 18 gyud giihap gyud ako ika-18. Dili gid ingon nga kaugalingon nga balay kana lang apang men puyo-puyo sa igsuon parinti ana wala gyud kaugalingon gitawng yuta ang kayutaan ra gid taon ako naras kuko gyud taon 20 nagya po sa kaang gyapon ang yuta. So Tagihan niya po ba? so pasalamat ko kay gitagaan kog trabaho sa Ginoo mao na naka decide kami nga si parit mi then nami karon sa ikaduhang andanan nga balay niya ang ako lang yung struggle karon kay naapektuhan gyud ko sa pandemic. To be honest, 3 months ko walay trabaho gyud. Pero nalipay ko atong time nga nakasugod ko trabaho. Maayo gid ay magtigom. Ako nang i-advise sa inyo mga batanon. Save gyud. Kana gingon bitaw nga kung naay give ulyukan, naay invest ulyukan, naapoy save ulyukan. Kana bitaw kapalugi ka mo budget sa imong kwarta bahalag. Ingnon ka sa imuhang mga classmate or imong igsoon nga inut ka kay kabalo man ka sa imong goal nimo kay ang imong goal is para sa future wala ka kabalo unsay future nimo kay ang Ginoo ra magigahawid sa atong future. So gasave you ko ato hangtod nagamit yun napuslan yun o hangtod karon nagpabilin mi sa maong balay nga semento. Although mo naghadlok kayo pero nalipay ko kay bagong news nga ako nadunggan makabalik na mi karong simana mao nang nalipay ko nga ningon si pastor natay fellowship karon kay basig sunod na masimana wa na busy na pud ko ani kay mabalik naman ko sa work nako karon nga week yun karon nga week so I don't know kano sa adlaw sa karon nga week so busy na pud so
least nga nakasugod ta ni karon. So ana lang kadaogan ako na sa Ginoo nga murag i-elevate ka, dili ka magpabilin lang sa kana lang bitaw nga ingana lang nga level sa imong pagpuyo. Nagi asinso nga ihatag sa Ginoo sa imo. Dili lang kay kaminusan na ka sa ubang tao. So i-improve ka sa Ginoo. Basta mo ano ka sa Kanya. To God be the glory. Amen. So nindot kay giingon ni Pastor Jay mga igsuon nga if magpabiling lang kita sa Ginoo, i-elevate gid kaniya. So just continue to trust in Him, knowing nga siya ang ato ang hiding place, siya ang ato ang magbalantay, sila ang ato ang source of everything. So in the Lord, dili gid ta magkulang mga igsuon. Amen. Amen. So before nato ihatag ka Pastor Manny no for some encouragement, kanta na nila kanta mga igsuon. You are my hiding place. So siguro nagugay na kayo sa nga kanta, but I hope na makabalutaan nga kanta mga igsuon. Amen. Sabangan nila na You are my hiding place. Balik kay murag nawala. You are my hiding place. You always fill my heart with songs of deliverance. Afraid I will trust in you. I will trust in you. Let the weak say I am strong with the strength of the Lord. You are my hiding place. You always fill my heart with songs of deliverance. I will trust in you. I will trust in you. Let the weak say I am strong with the strength of the Lord. You are my hiding place. You always fill my heart with songs of deliverance. I will trust in you. I will trust in you. Let the weak say I am strong with the strength of the Lord. I will trust in you. Amen. Amen. Have your seat. Likod ka na bang indot kung tanahon ba? Kana imong pa niya. Walay matang. Kana walay sikadro. Verso tanan ana ba? Kaya ka kamera si G. Anya, you know what? Ang nindot ani gyap sa monitoron ta niya pay. Bless kaayo ko sa activities niya pay nga bisag ka busy niya iya gid ang i-monitor. In fact, ang maayong balita
ganina nakamonitor siya sa atong morning watch. Kung nakita niya si Ivy nga nagilap, namutana lang siya, okay sa to siya. Ito ako siya gingan nga si Ivy to. Kaya nag-camera de si J niya, diretso dito live. Karon ako siya giingnan nga gusto ko ka magka-time, busy man siya. Try to monitor. Natay activities, nami activities karong hapon. Kani giingnan ako siya 3 to 4, 5 na. Pero karon no, iyara gyapon tangga monitor. One thing akong ipasalamatan sa Ginoo kay naamo ng respond. I know it's ordained of God. God impressed to my heart. I do not want really nga do not tayo vacuum sa ato ang fellowship. Kaya do na nag-vacuum nakaka-create tungod aning pandemic. Pero I was just encouraged by our General Superintendent. Na-encourage ko sa atong General Superintendent na kinahanglan yun ka mo counter sa whatever ongoing restriction nga kakahitabo sa tibuok kalibutan gani labi na sa religious sector. So doon na tayo mga counter, meaning dili ingon nga mag-disobey ta, kundi we could find ways and means nga dili gyud mapugto ang atong panagtigom sama sa atong gihimo karon in such a way nga sama sa baga, di ta mag-inusara, kundi magtigong-tigong ta aron doon na tayo kadasig, kainit, di ang atong pagpangalagad o pagtuo sa Ginoo. In fact, ako sagit kat akong warning, kung magpalayo-layo ta, there will come a time nga tukbon kita sa kaaway. Sama ba ka ng dunay mga show diha sa Facebook? Ako sa ka-layon, attack na siya sa mga group of mga animals. Ang mabilin yun, mauro gito atakon dito sa lion, matukob yun siya. So ang lami diha, kung doon na tayo panagtigong ni ini, kaya there is strength. In fact, one of the main points nga atong madumduman sa mga previous messages, keep the fire burning. Keep the fire burning. Ang usa ka pagdasig yun diha, in order for us to keep the fire burning, let us have fellowship with one another. Fellowship with one another. There is worship together as a church. So, kanina sa akong pagpaminaw sa inyong mga kadaugan, nipay sa tuta ko kay kadaugon gyapon ta in spite of whatever circumstances or hindrances sa ato ang panagtigom na agyapoy kainit o kadasig nga nag-cling kita sa kahom sa Ginoo o nagpadayon tas pagpabilin kaniya uban sa pagtuo nga dili gyud biyaan sa Ginoo in spite sa pandemic, in spite of mga pagkulang karong pandemic, napadayon gyapon ang mga plano o bisay sa inyong mga kasing-kasing sama kang Pastor Nel o kang Loridel. Nagpabilin sila nga pagtuo diya Ginoo o napostro ang ilahang kaminion last July 4. I just warn everyone, kung doon na may mga desire ninyo nga magninyo o niya kulangan mo sa kwarta, ayaw lang sana imo ang rason. Kaya kung ang kabubuton sa Dios giusaon yun mo, kay kulungan ang paagi sa Dios, matagpo yun. In order for you not to commit sin before the eyes of God, submit to marriage. Kaya lisod kayo na magkas-advance ka, kawa ka mo maminyo. Dako kayo nasala, don't tell you. Dako kayo nagsala. In fact, sa kadaghanan ako yun, nga mga counseling sa mga batanon nga magpakasal, ako yun silang imbestigahon nga did you have some advances before marriage. Salamat ko ani silang duha nag-confess
I do not know. I just leave it to the Lord. Now why nothing happened sa ila. Katong kang Rachel lately, ako gyapon to silang giingnan. I do not know if they are really to confess it personally to me or to God. Kay it's only between them and God knows everything. Pero I just want to caution na you got to confess in order for you to be forgiven and be cleansed. Kay giingon ang pulong sa Dios, if you confess your sin, He is faithful and just to forgive you and cleanse you from all unrighteousness. So act of sexual or premarital things happening before marriage, that is sin against God. Ako na kasala, tulubagon din na ito. Atubangan sa Diyos. You like it or not. You might be surprised nga, moingon, wala pa man lagi nahitabo, Pastor, okay naman siguro. No. Time will come, paningan yung kas Ginoo. In every sin committed, there is always penalty. Kaya ang ingon sa pulong sa Diyos, the wages of sin is death. Meaning, Diyos nang ibayad. Sa tanang sala na mahimo, labi na sa mga muta niya anak. Kaya ang kadaghanan, gidefine man na sa Bible, kanang premarital sexes, before marriage happen, that is fornication. Sala na siya. In fact, daghang kayong definition na ng fornication, tulo na sila kabagay. Fornication. Rape na siya. Kauban gyapon na siya sa sala nga adultery. Adultery, sexual relationship sa mga kanang minyo. Dili nila asawa. O na adultery. Pero ang fornication, kana gidefine na siya sa Bible o sa original hubad, sa Greek. Kuha na siya, fornication. So, ako yun diha, let us be careful sa ato ang relationship among us, mga batanon, nga kung mahimo, malikayan, kayan yun, kay dili na siya makataba. Personally sa imo, in fact, later on sa inyong mga anak. Kaya you know what? Sin will visit to you up to third and fourth generation. So ang sala nga imong nahimo, mukamang na siya sa third and fourth generation. That is what the Bible tells. So kung mahimo man lang, moingon ka nga, so be it, alugon ug luoy kayo ang imong mga anak puon. O na nga, ang akong warn sa atong tanan, sabi na sa mga batanon, sama ninyo karon, kung mahigyot, be careful. Let us not make some advances, or if you can't hold it, why not settle down for marriage? That is for security purposes nga dili kita makasala batok sa Ginoo. I do not know why I was led to that particular area, but the message for us today, that is not the one. I am not. As the Spirit leads. As the Spirit gives. The message for us is found in the book of Hebrews. Hebrews chapter 12 verse 2. If you have the Bibles, you can read it aloud for us to learn some truths about it. Ingon diha. Isin na Bible. Software or sub copy. Okay, basahan ko ng kusog. Hebrews chapter 12 verse 2. Verse 2, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. May the good Lord add blessing to the reading of the word. Ako lang i-capsulize kana nga verse ni ana nga praise, looking unto Jesus. Looking unto Jesus. So if you have to make some outline on that particular phrase, the word is looking. The keyword is looking. So kung imo nang tanawon looking, I will have to
use another word in that particular phrase out from that looking, the word focus. Kay ang maynong danon, di lang kay ingon yano nga lantaw, kundi focus yun, nakatutok. Ana ba? Kay usahay ka ng looking, usahay, I was able to look. Ana, murag nakakita lang ka. Pero kani emphasis nato karon, di lang kay lantaw, kundi tutukan yun. Ana ba? Or sa English, ana, nga ako gigamit, the word focus. So, ang word nato karon is focus. Focus on Jesus. O na siya. Looking unto Jesus. Salamat ko sa inyo mga declaration karon that you don't need to leave Jesus or God in spite of whatever hardship you may have at present. Guys, there is always what we call, tingon pa ni GR Tax kanina nga, there is always reward. You know, God has always the purpose, Usahay na ay mga circumstances nga gi-allow sa Ginoo nga ato ang maatubang o atong masinati, but God has a purpose on whatever hardship. But in spite of waiting or stopping, continue on looking, having a focus on Jesus. Jesus is the author and the finisher of our faith. Amen? So the word focus, ako naman din siyang gi-message sa simbahan, kung akong kuhaan og definition anang every letter anang word focus, letter A, have continuous faith in God. Kinahanglan ang atong pagtuo mudako gyud kanunay diya sabi mo faith in God. And ang Hebrews chapter 12 verse 1, faith cometh 11 verse 1, faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Meaning, ang pagtuo dili gyud makita. Pero substance means do na gyud tangible nga makita nimo in your spirit. So you must have faith. Sa bisan unsa nga paagi ayaw biyahe o ayaw buhi ang imong pagtuo diha sa Ginoo. Kay kung atong gituohan nga ang atong kinabuhi nagagikan kaniya, di kita niya pasagdan. Lami kaayo ang kuan istorya sa creation. If you read the book of Genesis, diha sa creation, Genesis chapter 1, makita ninyo giunsa ang tao pagbuhat sa Ginoo. Gibuhat sa Ginoo ang tao, human gibuhat niya ang tanan. Ayha niya gibuhat ang tao. Dunay dako kaayong semblance. Nganong gipaulahin niya buhat ang tao. Human niya buhat tadaan ang tanan niining kalibutan nga itong makita karon. Sa pagka-udnog kaadlaw, ibuhat niya ang tao, human na niya gibuhat ang tanan nga naa dinhi sa kalibutan. Unsay kahulugan ni ana? Nagapasabot nga naa ang tanan gikinahanglan sa tao, gihan-ay nang daan sa Ginoo para ikaw dili gyud mawat-an niining kinabuhi ka. Amen ba? Amen. So let us have focus. Let us have faith in God. Ang letter O is continue to have obedience. Obedience yun ang mahinungdanon mga igsoon. If you read the Word of God, if you listen from the Word of God, that is what the Word of God said. Ingon siya, obey what the Bible tells us. Ayaw yun og sipyat pag-obey. Kami makadeclare sa inyong kaugalingon karon tumangan. Sukad ko na imong Kristohanon at the early age of 20, 20 ang edad, Kristohanon ako kalawis Ginoo. Pero just before that, I was just like you young people. But when I have that relationship with God, nakabaton ko pagtuo, wa gyud kong pakyas pag-obey pagsugot sa iyahang mga sugo, sumala sa iyahang ulo. Because in obedience equals blessing. If you want to be blessed of the Lord, continue to obey what God said in His Word.
as young as you are now, I would encourage you, never attempt to doubt the Word of God. The Word of God is true. Bali-balihon man na siya, that is really the Word of God. In fact, ang giingon di as Bible, bisan pa unsa ka period nga naa di as Bible, kauman na siya sa Word of God. Nga ato yung tuuhan. Pag ingog period, yun na siya. Di gina siya makama. O pag ingog kama, gina siya, di po na ma-period. Amen? Obedience. Ang sunod is C, commitment. Mo itong iwalay ni Pastor John. Commitment beyond borders. Let us be committed to the ministry and to the work of God. Kamo din nganong nakaplagan mo sa grasya sa Dios niini nga ministry Hillside Manggahan, doon na katuyuan ang Ginoo. So while kamo nakaplagan din sa ministry sa Hillside Manggahan, meaning diha ka gitanom sa Ginoo. Kay diha man ka gitanom sa Ginoo, ang Ginoo buot nga sa iyang pagtanom nimo diha nga ministry, kinahanglan mo tubo ka diha nga ministry, kinahanglan nga diha ka magpagamit nga ministry. Because God has a purpose why He had planted you in this ministry. So, no way nga moingon ka, balhin ko spikas, balhin ko dito, manlakaw mo din. No, sir. Dili na mao ang imong lugar. Ang imong lugar nga gipalo na kas Ginoo naa dinhi. That's why dili sa lagma nga naa ka dinhi nga dapit sa ministry. Ako lang yan, akong i-declare din yung ganina buntag. I keep questioning God, why nga ako dinhi dapita? But God is never be wrong. It's never been wrong. And Pastor J is never been wrong nga naa siya dinhi because God has put him here. While we are placed by God here, God has a purpose, and you are also there planted in this ministry. Let us help one another. Mo nang giawit diha kadaghanan. I am committed to you, you are committed to me. Is that okay? Amen. Commitment. Let's commit one another. Mo nang giingon des kanta John? Ajay? I am committed to you, you are committed to me, with the love of the Lord. Sa pa to? An open heart With an open heart. Ano niya sunod? and sincerity. And with sincerity. Sa pa to niya? You were committed to one another with the love of the Lord. So let's establish that commitment to one another. Because God is never been wrong. Why? Nga nung ipalo na ka din. You have work to do nga ang Ginoo mag-glorify sa imo kinabuhi. Daghang kayong sayop sa tao nga gitawag nato butterfly Christian. Kana bitang lupad-lupad magsulod ana nga simbahan dayon taon-taon mugawas kay mangita na pug lain simbahan mao nang gitawag nato butterfly Christian. But you know what? Walay maayong ugma anang tawanan. Walay maayong ugma. That's why I am privileged now to remind you, for you to have a good future with your Christian relationship and life, with God's relationship with your life. Stay put. God has a purpose to you. Salamat lang tas Ginoo. Kaya as early as now, we are privileged na gi-bless sa Ginoo natay gwapo kayong location din. In the future, God willing, we can establish this church and you will be the one in charge. Palo na sa Diyos. Magapadayon na ini nga buluhatan. Amen? Amen. Mao man ang ingon na to nga wala may forever. Ang pastor will just come and go, but members will just be there. And the members will be used of God for the glory of God. Sa sunod, letter C, you. Let's be united. Amen. Salamat lang ta nga this is one way to unite ourselves. Di lang ingon nga permi lang ta dito taas, but sometimes we have time to be together, having fun, having food,
and having enjoyment. Amen, G? Amen. Amen. So let's unite. Let's be united on a cause. Unsa ka na nga united yun ang ako nang gi-research yun kanang united ana nga word letter U. United in purpose. What's the purpose of God? Why God created us? So let us be united with the purpose of God. Mao nang giingon din as prayer, not my will but thine be done. So let's be united to do the will of God in our lives. What is the will of God? Soul winning, good. Evangelism. Because you know what? Sige na ko ning gibalik-balik mga patanon. Let's really be united to win souls. Because God is not contented to have a family, just a few one. But He wanted that all the people will be part of His family. Amen. Ngayon bitaw siya that He does not want that anyone should perish, but all should come to repentance. Meaning that all should come to His family, doing the will of God. Mo na siya. And you know what? Kung ato ginahimuon with all our hearts and sincerity, there is always reward. There is always reward. There is always reward. And that reward is you yourself will be the one to be benefited. Kamo ra gyapon ang makabenepisyo niya na. You know what? We are reaping now the benefits of what we have done before. As early as my age, 20 years old, I am already a Christian. I keep on wish to soul winning, evangelism, doing encouragement to people. God is so just. He's rewarding me on those things. Grabe tayong reward sa Ginoo. And I want nga kamo maka-enjoy niya ang reward. Because I am really enjoying in full being a Christian. Hindi ko gusto nga ako lang sulon, nga ako rin naka-beneficious tayo sa Ginoo. Kung hindi kamo gusto ko. That's why I'm doing this because I wanted nga kamo makabati. Di lang kay makabati, makahimo sa angay nga himuon. So that in the future you will be rewarded. Okay? Huh? And number last S. What does S means? When you said looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith, you must be alive, full of the Spirit. You cannot continue looking on Jesus without the power of the Holy Spirit. You cannot do the will of God without the power of the Holy Spirit. In fact, in the book of Acts, Acts chapter 1, verse 8, what does the word of God said? But you shall receive power. After that, the Holy Ghost is come upon you, and you shall be my witnesses in Jerusalem, Judea, Samaria, and unto the uttermost part of the earth. It's the power of the Holy Spirit that would lead us to win soul from our Jerusalem, from our Judea, from our Samaria, and unto the uttermost part of the earth. Salamat ang kus Ginoo kamo. You are inclined to winning souls and continue doing it and continue to be filled with the Holy Spirit. It is the power, it's the dynamo, and it's the generator that will push us to win souls. Hallelujah. Ako pasalamat ko sa kinabuhi ni Jokas. He keep on winning souls, winning souls. Grabe kayo ang iyang reward. He is also rewarded. Tagaan na siya kuan. Sakyanan. Niya gitawagan ko niya, Pastor, ani din wa ko kabalo unsay akong mo dito. Patawag lang ko niya dito. Paabot na ko dito doon na nakaparking nga sakyanan. Dili na ko naila to. Bakit po siya magsabang nga iya? Pero pag human iya kong ina. Akong ihalad niya sakyanan. Oh, praise the Lord. Congratulations. Di ko gusto nga di siya damo enjoy na. In fact, one of my declaration din way back pa no sa atong tuiga, if you can still remember. That the desire of my heart is really all of you will become millionaires.
I learned that really when I attended a seminar by the Korean people. It's just a declaration, mga inso. If you declare to your congregation that all of you will be millionaire, so, sooner or later you will be millionaires. In fact, salamat tas Ginoo nga dito ba declarations dito. Daga na sa ato dinhi karon mga milyonaryo na. Kinsa bay nagtuo diyon nga mga milyonaryo ning ato ang simbahan dinhi. Usa ni kasimbahan nga gitamay gisalikwan. Usa ka dapit nga daghang kaayong nagbitay nga white lady aning dapita. But praise the Lord. Jason, 1 milyonaryo na. Milyonaryo na Jason ba? Amen. Si Carlo, grabe si Carlo. Milyonaryo. Million ba, sir? So na si Carlo. Diya, kung ingna no, palito niya ni nga, lote din niya. Pastor, ako na palito tanan diya. Ingna ang tagiya. Malaras na doon mo dito. apil. Malaras niya tama dito. Malulang na dito. And you know what? If you hold 1 million, you're a millionaire. Si Carlo is more than 1 million, yung gagunitan nga ron. Si Jason, ang yung sakay-sakayan nila, millions na. Ang unang yun na milyonaryo din ni Kinsa ba? Ikaw, Pastor. Agawas na ako, milyonaryo. At the age of 35, to tell you, at the age of 35, I was already a millionaire. Kamu layo pa. Siguro si Jay makaingon sa kapit na. Oh, well, you know what? As early as 20 years old, I keep on winning souls. I keep on involving church ministry. Grabe ang akong involvement. Kung ako na lang mong say-sayan, hinay-hinay, gawa na lang ako mong biglaan. Naabot ko Bukidnon, naabot ko Occidental Misamis, naabot ko Dumaguete. Abot ko Misamis Oriental, Lanao, abot ni. G. Uban ako na si Pastor Juicy. Hit and run lang ni Pastor Juicy. Pero we keep on doing. I planted church dito sa Mati, Claveria. When I was pastoring in Bonbon, I keep on planting church. Naka-plant kong church dito sa Mati. Kabalo mo? Dito may ni J. Putanas J. Pinangga kayo ko sa mga elders dito. Pagbalik na ko, imbitar ko dito ang speaker sa panahon sa bagyong Pablo. Dito may ni Pastor J. J, istorya sila J. Pinood? Daghang pagkaon pastor pa sa imo rag yung table. Tanan. Kumain mo po gakos-gakuson ka dito. Haluk-halukan pa ka dito. Kaya know what? Ako kayo sila pagpasalamat. Imagine ha? Dili lang sa pag-unsa. Ang pag-plant of church, pati yung mingawag yun. Muna ko sa'yo, ako yung bisitaan si Jokas. Kaya ako nakas-experience ko nga dili sa yun. Kaya buhat sa kaaway, imbis mulakaw ka, ang imong tiil gabirahon. Nga ayaw naglakaw, puyo diya, lingko diya. Bugat kayo. Muna ako mga experience mga igso. And I don't want, nadita mo inglaw na anak, kay kasi mo kapoy magigaya mga ministry. Yes. But because that's the work of the enemy. He does not want nga i-spread ato ang gospel. Kontrabida ang kaaway. That's why, akong dasigon